Para kanino ka ba? Sapagkat kung para kanino ka, makikita ang uri ng buhay mo at ang mga desisyong pinipili mo araw-araw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinasabi kong ito. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay belong. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, paki-share ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At sa lahat po ng nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria Philippines, maligayang pakikinig at pagbati po sa inyong lahat. Mga kapatid, para kanino ka ba? Napakahalaga ng tanong na yan. Minsan nga, di ba, may advertisement na coffee, sasabi, nagtatanong, para kanino ka bumabangon? Para kanino ka gumigising? Para kanino ka nabubuhay? Para kanino ka gumagawa? Para kanino ba tayo? Dito sa ating gospel ngayong araw na ito, merong dalawa lang na pwedeng mag-angkin sa atin. Sino yon? Ang Diyos o ang mundo? Para kanino ka? Sa Diyos o sa mundo? Napakagandang tanong ito at napakahalagang tingnan po natin sa ating sarili. Para kanino ka? Para sa Diyos ka ba o para sa mundo? Hindi pwedeng 50-50. Hindi pwedeng kalakalahati. 50% para sa mundo, hindi pwedeng 50% para sa Diyos. We have to make a choice. Ikaw ba? Mas gugustuhin mo bang ikay maging para sa Diyos kaysa maging para sa mundo o baliktad? Mga kapatid, ito yung binibigyan diin sa ating gospel ngayong araw na ito. Dahil kung tayo bilang mga Kristiyano, we claim to be for God, para sa Diyos, para kay Jesus, then tatahakin natin yung buhay ni Jesus. Sabi nga rito, tandaan ninyo, kayo'y kamumuhian ng mundo. Pero huwag kayong mag-alala kasi, sabi niya, mas nauna akong kamuhian ng mundo. So, para bang hindi pwedeng pagsamahin eh. Kung pipiliin mo ang Diyos, kinakailangan talikuran mo ang mundo. Dahil kapag pinili natin ang mundo, sasabihin ng mundo sa atin, talikuran mo ang Diyos. Hindi pwedeng maging makamundo at the same time maging makadiyos. Kaya nga ito yung binibigyang diin, mga kapatid, sa ating gospel ngayon. We really have to make a choice. Kasi kung pipiliin natin maging para sa Diyos, humanda tayo. We have to make ourselves ready. Dahil kung ano pinagdaanan ni Jesus, pagdaraanan natin, yung usigin, yung ipagtabuyan, pagsalitaan ng masama, hindi tanggapin. At lagi nating tatandaan, kapag nakakaranas tayo ng ganito dahil tayo Kristiyano, dahil tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, then we have to be happy. Why? Kasi tinatahak natin ang buhay ni Jesus.
there must have a sense of fulfillment kapag tayo ay rejected because of Jesus, persecuted because of Jesus, avoided because of Jesus, not loved because of Jesus, not accepted because of Jesus. Sa halip na ma-discourage, magkakaroon tayo ng panibagong lakas because we know for certain na nangyayaring lahat ng ito sa atin dahil sa ating pagiging Kristiyano, dahil sa ating pagsunod kay Jesus. Kasi sabi ng Panginoon, kung tayo para sa mundo, pag-aari ng mundo, mamahalin tayo ng mundo. Pero hindi tayo para sa mundo. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya lang. Sabi nga ni Saint Augustine, we are created for you alone, O God, and our hearts will always be restless until it rests in you. Ang puso'y hindi matatahimik, hindi mapapanatag hanggat hindi nananahan sa iyo. Sapagkat tayo mga kapatid ay nilikhang para sa Diyos lang. Pero bakit hindi tayo naging masaya sa buhay? Pinipilit nating piliin ang mundo. Kapag pinilit nating piliin ang mundo at tinalikuran natin ang Diyos, diyan tayo hindi magiging masaya. Na minsan kahit sa dami ng pera, sa dami ng impluwensya, sa taas ng posisyon, hindi pa rin magawang masaya o maging masaya. Bakit? Kasi ang puso, hahanapin ay ang Diyos, hindi ang mundo. Dahil ang mundo, sinungaling, ang mundo, panandalian lamang. Ang mundo, lilipas. At ang puso natin ay hindi para sa mga bagay na lumilipas. Dinisenyo at nilikha ng Diyos ang puso natin para sa mga bagay, hanapin ang mga bagay na pang magpakailanman, pagbuhay na walang hanggan. Ganyan kalaki ang puso ng tao. Sapagkat nilikha ng Diyos ang puso natin para sa Kanya. Kaya mga kapatid, sana ngayong araw na ito, we are being reminded, para kanino ba tayo? Para kanino ka ba? Always remember kung para kanino ka. Para ka sa Diyos. Para kay Jesus. Kaya kung ano pinagdaanan ni Jesus, pagdaraanan natin, wala tayong karapatang magreklamo dahil tayo Kristiyano. Kapag dumaan si Jesus sa passion, sa paghihirap, sino tayo para hindi maghirap? Dumaan si Jesus sa kamatayan, sino tayo para hindi mamatay? Dumaan si Jesus sa kamatayan at muling nabuhay. At tayo rin, kapag tayo magiging tapat na tagasunod niya, kapag magpapaangkin tayo sa Diyos, hindi rin matatapos sa kamatayan ng buhay sapagkat mayroong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Para sa Diyos ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, kami para sa iyo at para sa iyo lang magpakailanman. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco,
St. Clare of Assisi, St. Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.